Okay, so sa mga magtatanong pala kung okay yung balancer, yes, okay na okay po yung balancer na galing sa Dagupan Solar. Yun nga lang, it's a bit pricey, no? Kasi 500 pesos. Meron kasi sa Shopee at Lazada, mas mura. Tsaka I think meron din silang anong tawag dito? Customer service. Meron din naman sa Dagupan Solar, libre din. Kaso nga lang, yung mga malalayong lugar, kung hindi kayo taga Dagupan o taga Pangasinan, talagang pupuntahan nyo po yung lugar para magpa-service. Unlike sa pwede kayong humingi ng refund or what, diba? So ito, ipakita ko lang ulit. Ito yung tip ko sa mga nagsusolar, no? Kapag nakita nyong ganito, yan, lalo na to si LJ kasi mainit talaga to. Ito ang ire-recommend ko kasi meron siyang 3 fan speed. Naka second ako, naka number 2 ito. Nung ito ang inilagay ko, talagang hindi siya masyadong mainit. So ang recommended na, I think ang recommended na temperature nitong si LJ is between 45 degrees to 60. Kasi sa 60, napansin ko, nung nag-60 ito, nung ibang fan pa yung ginamit ko, nag-on po yung fan niya mag-isa. At around 60 degrees. So iniisip ko, medyo mainit na siguro. Mag-overheat na siguro siya dun sa point na yon, kaya umikot yung fan niya. Okay, so itong setup na to, kung sakaling gagayahin nyo, ang nangyayari kasi dito, ang problem ko talaga, itong si cell 1, kapag sobrang taas na nung charging input niya, yung charging current niya, umabot na ng minsan 32 pa to 31, 32, mauuna ito. Siguro dahil ito ay 32650 batteries na refurbished ata to, alam ko kasi ito mura lang ang bili ko sa mga to. Yung 10 pieces is 1,000 pesos plus 2. Okay? Plus 2. So parang 80 pesos siya or so. Kaya ito ang nagustuhan kong bilhin kasi medyo nakamura ako. And then ito nga pala guys, itong BMS ko naman, 100 amps to, galing din to sa Dagupan Solar. Well, kayang-kaya naman niya i-handle, no? Ito, pakita ko sa inyo yung inverter ko. Yan, 1000 watts lang na inverter, dalawang extension cord, isang charger. Minsan ang china-charge ko dito phone, pero mainly ito. Pakita ko na